Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking Batakan program. At live tayo dito pa rin sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel. Mapapanood din natin ang ating program sa ating Lakay Siyasat Journal FB page at sa ating mga Facebook groups na Awake Pinoy, Kalupunang Mananaliksik at Mamamahayag ng Pilipinas Inc. at Siyasat Online News. Ngayong araw ay August 18, 2026 at narito muli ang inyong lingkod na maghahatid ng napapanahong balita na hango sa nakalipas na maghapon at bibigyan ko ng komentaryo batay sa aking sariling kaalaman at interpretasyon. So alright, mga kababayan, dito na tayo sa ating mga balita. Trahedya sa Ateneo de Zamboanga, 2 estudyante ang nasawi sa pamamaril ng isang grade 9 student. Habagat, patuloy na nagpapabaha sa Metro Manila at karatig lalawigan. Armed Forces of the Philippines, mas dumarami ang Chinese law enforcement vessels sa West Philippine Sea. So, yan yung report ulat ng ating AFP. At 85 na dagdag sahod para sa mga manggagawa na nanatiling nakahinto. Dole, humirit na alisin ang injunction order. So, nag-issue, maliban sa TRO, nag-issue ang Supreme Court ng injunction order. So anyway, malalaman natin yung detalye ng balitang ito mamaya-maya lang. Mahigit 6,500 na bagong silid-aralan nakapaloob sa panukalang 2027 National Budget. Wow! DOTR nagpatupad ng libreng sakay para sa mga commuter. At dito naman tayo sa balitang abroad. Bansang Indonesia, libo-libong residente na nanatili pa rin sa evacuation centers. So ito yata yung may kaugnayan sa lindol na nangyari dyan sa bansang Indonesia. Europe, patuloy ang wildfire crisis. South Korea, binha at tinamaan ng landslide. Pati yung South Korea, binabahan na rin, mga kababayan. Kaya ito yung epekto ng climate change na tinatawag. Russia-Ukraine war, drone attacks, dumadami at nakakaapekto sa operasyon ng mga paliparan. At ang panghuling bata, bansang New Zealand, handa na para sa FIFA Under-20 Women's World Cup. Ayan. So sikat yung football kasi sa Europe, mga kababayan. Kaya inaabangan ng mga sport fanatics doon sa nasabing bansa at kontinente. Alright, mga kababayan. So, iyon yung 11 na balita, I should say, na ating ibinahagi at bibigyan mamaya ng interpretasyon pagkatapos nating ihayag ang mga detalye ng mga balitang ito. So, in a minute,
mga kababayan, tayo muna ay ibabata natin yung mga detalye ng mga nasabing balita pagkatapos ng isang kanta. Magpapatugtog muna tayo para meron tayong pang-high moral na music sa ating mga tagapakinig. Okay, so di mo tayo sa Ilocano songs naman tayo para makaiwas tayo copyright. Old Ilocano songs. Yan. Okay, sa pangkanta. Yan, ito yung paborito nating kantang Ilocano eh. Alright, mga kababayan, meron na tayong nakalipas na 12 minuto. At
30 segundo dito pa rin sa ating Batakan program. At ang oras ay alas 9 na, 9:18 ng gabi. At dito na tayo sa detalye ng mga balita. Trahedya sa Ateneo de Zamboanga, 2 estudyante ang nasawi sa pamamaril ng isang grade 9 student. Isang malagim na insidente ang yumanig sa komunidad ng Ateneo de Zamboanga University matapos umanong magdala at biglaang magpaputok ng baril at rifle ang isang grade 9 student sa loob ng naturang paaralan kaninang umaga ngayong araw. Batay sa paunang investigasyon, pinaputokan ng suspek ang ilang kapwa estudyante bago nito tuluyang binaril ang sarili. Ang resulta, 2 estudyante ang agad na nasawi habang ang iba pa ay isinugod sa pagamutan. Agad na nilockdown ang campus at nagsagawa ng clearing operation ang Zamboanga City Police. At inaalam na ng mga autoridad ang motibo ng insidente habang nagbibigay ng psychological counseling ang paaralan sa mga mag-aaral at magulang. Sa karagdagang balita o ulat ay umabot na sa 4 ang namatay at maraming nasugatan. At ang ginamit sa pamamaril ay isang M16 rifle at kalibre 45. Yan. So ito, maganda-gandang bibigyan natin ito ng komentaryo mamaya, mga kababayan. Dito na tayo sa pangalawang balita. Habagat patuloy na nagpapabaha sa Metro Manila at Karatig, Lalawigan. Nananatiling nakataas ang alerto sa mga maraming lugar dahil sa southwest monsoon o habagat na pinalakas ng umiiral na low pressure system kung saan umabot na ang nasawi sa 20 batay sa huling nakalap na impormasyon mula sa mga ulat sa iba't ibang pahayagan at ahensya ng gobyerno. Malawakang pagbaha ang nararanasan sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at ilang bahagi ng Central Luzon. Maraming kalsada ang hindi madaanan ng mga sasakyan habang libu-libong pamilya ang pansamantalang inilikas sa mga evacuation centers. Dahil dito, nagsuspindi ng klase ang mga maraming lokal na pamahalaan at ipinatupad din ang alternative work arrangement sa ilang tanggapan ng gobyerno. Nagbabala ang pag-asa na maaari pang papatuloy ang malalakas na pag-ulan sa mga susunod na araw dahil maliban sa habagat ay may low pressure area rin na namataan at inaasahang papasok sa silangang Northern Luzon. Ang saklap naman. Nandiyan na ngayong habagat. May LPE pa. Okay. Pangatlong balita, Armed Forces of the Philippines kinumpirma na mas dumarami ang Chinese law enforcement vessels sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng AFP na tumaas ang bilang ng mga Chinese law enforcement vessels na nagpapatrolya sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa AFP, mas madalas na ngayong mamamataan ang mga barko ng China malapit sa mga lugar na inaangkin ng Pilipinas, kabilang ang Baho de Masinloc at iba pang pinag-aagawang karagatan. Iginiit pa ng militar na magpapatuloy ang maritime patrols, katuwang ang Philippine Coast Guard upang mapanatili ang presensya ng mga law enforcement at armed forces of the Philippines at matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisda. So, talagang mahalagang magpatrolya dyan. Hindi naman ibig sabihin na pag nagpatrolya ka ay
gusto mo na ng away. Hindi naman, kasi siyempre may mga mangingisda din dyan. Maliban sa ating teritoryo na bantayan, ay may mga mangingisda din dyan na kailangan bantayan ng ating mga kasundaluan. Okay? 85 na dagdag sahod na nanatiling nakahinto. Dole, humirit na alisin ang injunction order. Nananatiling suspendido ang pagpapatupad ng 85 dagdag minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig RTC Branch 152 ng writ of preliminary injunction laban sa wage order number NCR 27. Sa ilalim ng naturang wage order, ang 85 pesos na dagdag sahod ay ipapatupad sana sa dalawang yugto. Ang una ay 60 pesos increase na siyang nakatakda maging epektibo ngayong Hulyo 25 o noong nakaraang Hulyo 25. Habang ang natitirang 25 pesos ay nakatakdang idadagdag sa darating na Enero 20, 2027. Gayunman, noong Agosto 13, naglabas ang Pasig RTC ng preliminary injunction na pansamantalang pumigil sa pagpapatupad ng nasabing wage order. Ang kaso ay isinampa ng dalawang construction companies na kumukwestiyon sa wage increase at sa pagsasaalang-alang sa kapasidad ng mga employer na magbayad. Dahil dito, noong Agosto 17, naghain si Labor Secretary Francis Tolentino kasama ang Department of Labor and Employment ng motion for reconsideration upang hingiin sa korte na alisin ang injunction at payagang maipatupad ang wage increase. Tinatayang 1.1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila ang inaasahang makikinabang sa buong wage adjustment na ito kapag tuluyan na itong maipapatupad. Sa ngayon, hinihintayin pa natin ang magiging action ng Pasig RTC sa motion for reconsideration na isinumiti ng DOLE. Okay? So, yun yung update sa naunsyaming 85 pesos wage increase para sa mga manggagawa. Ikalimang balita, mahigit 6,500 na silid-aralan o classrooms nakapaloob sa panukalang 2017 national budget. So, hindi rin biro ang 6,500 na bagong silid-aralan. Napakarami din yan. Pero sana ipatupad ang nasabing programa. Isa sa pinakamalaking prioridad ng Department of Education sa 2027 budget ang pagtatayo ng mahigit 6,500 bagong silid-aralan sa buong bansa. Layunin nitong makulangan sa mga silid-aralan na matagal na tuliranin sa mga pampublikong paaralan. Kasama rin sa panukalang pundo ang pagkukumpuni ng mga lumang gusali, paglalagay ng digital learning facilities at karagdagang kagamitan para sa ating mga guro. Umaasa ang DepEd na makakatulong ito upang lumiit ang bilang ng mga mag-aaral na nagsisiksikan sa bawat silid-aralan sa iba't ibang bahagi pa rin ng bansa. DOTR, nagtupad ng libreng sakay para sa mga commuter. Yan. Bilang tugon sa epekto ng masamang panahon at ang nararanasan nating pagbaha, naglunsad ang Department of Transportation ng libreng sakay sa piling ruta sa Manila. So, bagamat piling ruta yan, ay kahit paano maraming ating kababayan ang nakinabang. Lalong-lalo na yung mga mag-aaral at manggagawa. Layunin nitong matulungan ang libo-libong manggagawa at estudyanteng nahirapang bumiyahe dahil sa baha at limitadong operasyon ng ilang pampublikong sasakyan. Ayon sa DOTR,
patuloy lang minumonitor ang sitwasyon at maaari pang dagdagan ang mga rutang sakop ng programa kapag ito ay kailangan. Okay, so yun yung 6 na pambansang balita. At dito na tayo sa balitang abroad. Okay, meron na tayong nakalipas na 23 minuto at 30 segundo na oras dito pa rin sa ating programa at live stream. Oras 9:28 in the evening. Bansang Indonesia, libo-libong residente na nanatili pa rin sa evacuation centers dahil sa malakas na lindol. Yan, so linindol nga ang bansang Indonesia. Patuloy ang humanitarian response sa East Nusa Tenggara, Indonesia matapos ang malakas na lindol na sumira sa mga maraming gusali at kabahayan. Libo-libong residente ang nananatili sa evacuation centers habang isinasagawa ang pamamahagi ng pagkain, malinis na tubig at gamot. Marami ring paaralan at pampublikong gusali ang ginagawang pansamantalang tirahan ng mga naapektuhan. Sa ngayon, patuloy pang sinusuri ng mga inyero at iba pang responders ang kaligtasan ng mga gusaling napinsala dahil sa lindol. Dito naman tayo sa Europe. Europe, patuloy pa rin ang krisis dahil sa wildfire. Masaklap naman. Akala ko tapos na ito. Hindi pa rin humuhupa ang makang wildfire sa France, Belgium, at Greece. Yan. So, tatlong na lang. Kaya daang-daang bumbero, rescue volunteers at firefighting aircraft ang idinagdag na ipinakalat upang pigilan ang paglipanan ng apoy na sumusunog sa libo-libong hektarya ng kagubatan. No, mga gubat kasi ang nasusunog dito dahil tuwid, kaya napakahirap pigilan. Marami na ring komunidad ang sapilitang inilikas sa patuloy ang nararanasang sunog at ang matinding heatwave na itinuturong isa sa mga dahilan ng paglala ng nasabing sunog. So, tagtuyot kasi mga kababayan sa nasabing lugar at heatwave pa, kaya mabilis kumalat ang apoy at napakahirap apulahin in spite na napakarami ng mga bumbiro at mga firefighting aircrafts ang dineploy para sugpuin ang nasabing insidente o problema. So dito naman tayo sa South Korea. South Korea, binaha at tinamaan ng landslide. Isang katao ang nasawi habang daan-daang pamilya ang inilikas sa South Korea dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Nagkaroon din ng landslide sa ilang bulubundigong lugar at maraming kalsada ang isina dahil sa pagbaha. Libo-libo ring kabahayan ang nawalan ng supply ng kuryente. Kaya ngayon ay patuloy ang rescue operations ng South Korean authorities habang nananatiling naka-alerto ang kanilang weather agency. Yan, biruin mo, mga na itong bansang ito, matatatag ang ekonomiya, mayayaman, pero tingnan mo, walang magawa sa baha at landslide dahil ito nga, epekto ito ng climate change. Okay, dito na tayo sa Russian at Ukraine war. Drone attacks nakaapekto sa operasyon ng mga paliparan. Muling nagpalitan ng drone attacks ang Russia at Ukraine na nagdulot ng pagkaantala sa operasyon ng ilang paliparan sa Moscow. Ayon sa mga ulat, ilang warehouses at infrastruktura ang nasira habang pansamantalang kinansela o inilipat ang ilang domestic flights bilang
pag-iingat o safety precautions. Patuloy pa rin ang tensyon sa rehiyon sa kabila ng panawagan ng iba't ibang bansa sa panibagong usaping pangkapayapaan. So, talagang matagal na ang Russia-Ukraine war. Malapit nang aabot sa 1 taon. Okay? At ang panghuling balita, bansang New Zealand handa na para sa FIFA Under-20 Women's World Cup. Ito yung larong football. Inihayag ng New Zealand Football ang opisyal na 21-man squad na sasabak sa FIFA Under-20 Women's World Cup na gaganapin naman sa Poland. Pinangunahan ito ng ilang batang manlalarong nagmula sa kanilang National Youth Development Program. Layunin ng koponan na higitan ang naging performance nila sa nakaraang torneo at makapasok sa mas mataas na yugto ng kompetisyon. Okay? So alright, yon yung mga balitang ating napili na ibahagi sa inyo mga kababayan, na siya namang bigyan natin mamaya ng sarili nating komentaryo ayon sa ating sariling kaalaman at interpretasyon. So muli, tayo ay makinig muna ng kanta. Kailangan uminom ng tubig. Yan. So dito pa rin tayo sa Ilocano Songs.
kababayan, no, ang pamagat ng kantang yun ay Ading Dila Mabalin. Okay, so dito na tayo sa ating komentaryo. Tungkol naman sa ating mga ibinahaging balita. So, trahedya sa Ateneo de Zamboanga. Actually, isa tayo sa nagulat. Kasi katatapos lang yung isang school violence dyan sa Tacloban. Kaya inaasahan natin na ang mga eskwelahan nationwide kasama ang Philippine National Police at iba pang players ay mahigpit na minomonitor ang ganitong uri ng problema, school violence. Kasi katatapos lang, wala pang isang taon. So, definitely, may mga adjustment na isinagawa dyan. Lalong-lalo na yung mga schools na maraming security practitioners. Diba? Mga magagaling gumagawa ng plano. So, kaya yan, Ateneo de Zamboanga, napakalaking school yan. First class na school yan. Pero, nangyari pa rin ang karahasan. So, gaya nga ng sinabi ko, hindi lang ako nagulat, ako pa ay nalungkot dahil ang inaasahan kasi natin, di ba, maliban na doon sa proactive or preventive measures, ang paaralan kasi mga kababayan ay, di ba, pumapasok ang mga estudyante dyan upang matuto. Diba, magkaroon ng kaalaman na siyang magagamit nila sa kanilang arawang pamumuhay. Diba? And when we say kaalaman, nandyan yung disiplina, diba? Yung mga katangian na dapat taglayin ng isang mamamayan, isang tao, isang totoong tao, siyempre tinuturo dyan. No, yun yung ini-expect natin. Hindi yung karahasan na kagaya nito. Diba? Biruin mo, di ba? Kaya nangyari nga sa Tacloban, di ba? Nagulat na tayo doon, pero again, naulit. Di ba? At hindi biro yung pagkamatay, kahit isang estudyante lang ang namatay dyan. Napakasaklap na. Actually, wala din magiging blanco ang pulis dito kasi yung namaril na bata ay nagpakamatay. So, medyo papasok ito sa terrorism kasi nagpakamatay. So anyway, ayaw naman natin not intend to anticipate the investigation to be conducted by our PNP, for that matter, regarding the incident. So let's wait. Ang aking binitawan na sinabing related sa terrorism is, that is according to my humble opinion. Opinion ko lang yun. Wala akong basis. Okay? Wala akong legal basis. Pero again, diba, this is a tragedy. Tragedy. Diba, na mahirap kalimutan at magdudulot ito ng terror sa loob ng ng eskwelahan. Kasi mantakin mo, maliban sa kaliber 45, di ba? Kalibre 45, M16 rifle pa, di ba? So, high power yun. Paano nagawa ng isang grade 9 student na magdala ng high power sa isang eskwelahan? Yun yung kung ganito na paulit-ulit na nangyayari ang ganitong insidente, ano na lang ang aasahan natin? Nakaligtasan ng ating mga estudyante, kahit sinong magulang, laging mag-aalala dyan. Kasi may estudyante tayo, definitely mag-aalala tayo sa kaligtasan ng ating mga anak sa eskwelahan na kanilang pasukan. So, ano kaya ang magagawa ng gobyerno? O sabihin natin, ano kaya ang magagawa natin lahat dito? But
definitely, siyempre, yung school administrators yan, no, in collaboration with the Philippine National Police concerned. So, sila yung tatanungin natin dito. What are the action plans na pwede nilang ilatag, no, so that this kind of incident or any related incident will not be repeated in the near future. Ano yung gagawin natin? So, sapat na lang ba na magdasal tayo? May kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, sana ako bilang isang mamamayan, dahil namatay na yung gumawa, ay mas kailangan, no, sa ating interpretasyon dito, mas deserve natin malaman kung ano ang dapat gagawin ng ating kapulisan para hindi na mauulit yung mga school administrators. Kasi kung imbestigahan lang, kung lalabas man yan na, kahit lalabas man yan na terrorism, wala pa rin babalik pa rin tayo doon sa action plans na dapat gawin ng ating mga kapulisan at namamahala sa mga eskwelahan. Kasi siyempre hindi rin tayo mapakali dahil may mga anak tayong nag-aaral. So, paano na lang? Huwag lang naman sanang mangyari at sana po mananalangin tayo sa makapangyarihang Diyos na sana naman hindi na uulit ito. Kasi napakasakit, no? Lalong-lalo na pag ikaw yung pamilya ng nagiging biktima. So, kaya we will consider this as sudden tragedy. Trahedya ito, di ba? Lalo sa atin bilang isang security practitioner. Challenge ito actually. Parang gusto nating bumalik ulit, di ba? Sa kwan. So, kasi tayo, marami din tayong school na hinandle. Actually, nagiging detachment commander pa tayo dyan. Sa isang eskwelahan dyan sa Katipunan nung araw. So, nakita natin yung mga ganitong problema kasi marami kasi school violence talaga na kailangan i-anticipate. Number 1 dyan yung fraternity. Di ba? So, at dyan sa Zamboanga, siyempre, hindi mo pwede kasing hindi i-link yan. Di ba? Hindi maiiwasan, I'd say, na i-link ito sa terrorism kasi siyempre, madalas kasi dyan nangyayari sa Mindanao. So anyway, asahan muli natin ang ating kapulisan. No? Again, isa itong trahedya na hindi dapat kalimutan ng bawat isa sa atin. Pero, siyempre, maliban dyan sa patas at maaring investigasyon, di ba, hindi sapat na malaman natin kung ano yung rason, hindi sapat na malaman natin kung sino yung tunay na salarin, kung meron mang mastermind dyan, bagkos, di ba? Ma-identify natin talaga kung saan tayo nagkulang, kung saan nagkulang ang Philippine National Police, kung saan nagkulang ang administration, di ba? Na bakit hindi na-prevent o na-anticipate, di ba? Ang occurrence, di ba? O pangyayari. Kasi unang-una na kukwestiyonin ko dyan kung ako is access control. Granting na ang bata na yan, di ba, na pumatay ay may dalang baril at high-powered M16, napakalaki. Ang tanong, paano niya ito na ipasok sa nasabing eskwelahan? I-Ateneo yan. Expected natin yan na may mga security dyan. No? Anong nangyari? Di ba? Meron bang security gaps or lapses na nangyari?
May mga connivance ba na nangyari dyan? Di ba? Yun yung mga dapat na ano. So, anyway, bahala ng ating kapulisan dyan. Pero, yun dapat, di ba, ang ating Philippine National Police o investigator must go deeper, di ba, in their respective investigation. Hindi lang dapat mapanakot o ma-identify at ma-prove ang guilty ng kriminal na yan. Hindi lang mahalaga na malaman natin ang mastermind, bagkus malaman natin kung ano yung root cause para makagawa tayo ng isang komprehensibong plano makagawa ang Philippine National Police. Di ba? Para sa ganon, sa mga susunod na panahon, hindi na mauulit ang nasabing insidente. Nakakahiya din actually, no? Reputational damage din yan sa pamunuan ng paaralan at siyempre doon kung merong security agency diyan. Mahina, di ba? Ang security agency diyan pabaya kung meron man. Okay? So dito naman tayo sa walang katapusang habagat at pagbaha. So maraming action taken na isinagawa ng ating gobyerno para kahit paano mamitigate yung problema na dulot ng pagbaha. Namomonitor naman natin yung pagpapadala ng sasakyan na magamit, and so on and so forth. So, ano tayo doon? Very thankful tayo dahil kahit paano ang gobyerno hindi naman nagpapabaya. Nakikita naman natin. Bagkos, siyempre, kung ikaw yung biktima o concern, masasabi mo na kulang, di ba? May mga ayuda nang rin ngayon. Pero ang tanong, sapat ba? Di ba? Ang response ng ating gobyerno sa nangyari, di ba? Any action plan din. Kasi ito, ang baha naman kasi paulit-ulit yan eh. Kagaya ng sinabi ko, hindi naman kada buwan yan may baha. May mga pagkakataon na kailangan nating or may mga pagkakataon there are enough or ample of opportunity or times to, di ba, prepare. Kaya maghanda, di ba, bago manalasa yung tag-ulan kasi may naman, tag-araw, may tag-ulan sa Pilipinas. Di ba? So, ang tanong, anong ginagawa natin? Ang ating gobyerno, di ba? Sa panahon ng tag-araw. Di ba? So, kaya babalik na naman tayo sa flood control eh. Di ba? Number one yan, i-consider natin basta ang posisyon natin dito pagdating sa pagbaha, huwag nating isisila sa gobyerno. Yes, kailangan maayos yung flood control, bantayan natin sila, pero i-consider din natin, isasama natin ang ating sarili kasi kagaya dyan sa Maynila, it's good dito sa probinsya, hindi apektado eh. Pero sa Maynila, yung waste management system, di ba? Kailangan maayos yan. Kasi, siyempre, magdudulot yan ng aapektuhan niya yung mga waterways natin, yung mga kanal natin, mga drainage system natin. Di ba? At saka yung urban planning, yung development, di ba, yung mga pagpapatayo ng building, definitely nakaka-apekto yan. At saka sa ating mga mambabatas, siyempre, ano ba yung mga batas na pandayin, na kailangan yung pandayin, para sa ganon, kung hindi man totally malabanan yung baha, mamitigate, di ba? Maibsan, di ba? Mapatatag ang ating mga operational requirement at operational system para labanan ang baha. So, alam naman ng mga magigiting na congressman at senador yan, yung aantayin natin kasi kailangan din yun. Hindi lang yung flood control ang kailangan. Hindi lang ang rescue and the relief operations. Kasi balik-balik yan eh. Nandyan na yan eh. That is only a short-term solution. Yung rescue and the relief operations, di ba? Yung mga ayuda na walang katapusan, that is only a short-term solution. Hindi yan pang matagalan. Kaya
kailangan mag-isip ang ating pamahalaan, no? Kung ano talaga. At yun nga, naisabi nga na natin o naibahagi na natin yung waste management. Nanawagan ang ating Pangulo kamakailan lang na ayusin nyo naman yung mga basura ninyo, yung disposition ng mga basura ninyo. Okay? So dito na tayo sa pangatlo. Ayon sa AFP ay maraming namonitor na enforcement vessels ng Red China sa West Philippine Sea. So anyway, lagi naman sila nagmamatsyag, pero hanggang ganun lang naman talaga ang gagawa natin dyan. No? Kaya paulit-ulit din tayo ng komento na siyempre diplomasya. Wala tayong magagawa dyan. No? But it doesn't mean na isusuko natin ang ating karapatan. Di ba? Mahinahon na diplomasya versus matatag na karapatan at soberenya. Yan lang naman ang kailangan natin dyan pagdating sa West Philippine Sea. At siyempre isasama na natin yung kapayapaan. Okay? So dito na tayo sa pang-apat. Ito yung 85 na dagdag sahod na naunsyami. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Duli. Mukhang mahina yata. Bakit kasi pinayagan? Dapat siyempre hindi ba in-expect yan ng gobyerno na may magpipetisyon sa grupo ng mga employer? Dapat in-anticipate nila yon at yun yung diniskartihan. Dapat, di ba? Naniniwala ba kayo sa akin, mga kababayan? Dapat yun yung diniskartihan para walang nag-file. Bagamat karapatan ng mga employer na mag-file ng ganyan, di ba, ng petition, kung mautak o kung talagang gustong agapan ng gobyerno, no, lalong-lalo na itong executive department, di ba? Ay, di ba, magaling nga tayo sa dalo, di ba? Bakit pagdating sa kapakanan ng ating mga kababayan, mahina tayo sa bindalo. Dapat doon natin ginagamit. Di ba? Tama ba ako, mga kababayan? Sana doon ginamit para walang naglakas loob sa hanay ng mga employer na nagpetisyon kasi ako, presumably, marami naman tayong mga employer na minanage. Ginamit lang yun yung dalawang kumpanya na nag-file ng petition, ginamit lang yan. Di ba? Malamang ang dumiskarte pa rin dyan is, siyempre, yung mga business club, yung mga conglomerate ng ginamit lang yung dalawang kumpanya. So, ayaw din naman natin sabihin na utakan ang ating gobyerno. Di ba? Kasi sa galing ng mga taong gobyerno, mautakan pa ba yan? Pero siyempre, kapag tayo ay speaking of the welfare of our fellow manggagawa, di ba? Our fellow workers, lalaban tayo dito, di ba? Sa pamamagitan ng katwiran. Tayo naman, itong dole din, nagiging reactive lang. Dapat preventive ang ina-apply dito. So, anyway, both parties have the right, di ba? At position na hinahawakan tungkol sa usaping ito. But of course, the most important right now is to have an immediate and clear resolution of this case. Yun na lang ang masasabi natin. Hindi dapat maging dahilan ang alitang legal upang malito ang mga workers o manggagawa. Kung kailan talaga nila matanggap ang ipinangakong dagdag sahod, yon ang pinaka-importante sa lahat. At dapat tiyakin na ang proseso ng wage setting ay parehong makatarungan sa manggagawa at employer. Di ba? Napag-aralan ba yung 85 wage increase na yan? Pero I think so, kasi hindi naman nila pipiding aprobahan yan.
kung hindi na-aprobahan. Actually, yung mga nakita nating proposal, ang mga dagdag na pinupos nila wage increases, parang more than 200 eh. Kaya maliit lang na porsyon yung 85, pero ito, umabot pa tayo sa korte na again, ito sana yung tinira ng gobyerno ng Bindalo para hindi na nakapurma yung mga employer. Kasi at least ito, di ba? Hindi sila tawaging Bindalo eh kasi makinabang yung mga mga manggagawa. Matutuwa ang mga manggagawa, papalakpak, di ba? Again, sa usaping ito, hindi sapat na tanong, siyempre, yung dagdag sahod o hindi, di ba? Tanong dito is yung proseso. Legal ba? Napapanahon ba? Hindi ba na isasakripisyo yung mga manggagawa? At siyempre, yung kabuhayan ng mga nagninegosyo. Pero, again, siyempre, manggagawa naman tayo eh. Kaya yung mga loyalty o yung natin, ano bang tawag doon? Wala na talaga. Ay, yung support natin ay siyempre para sa manggagawa. Yan, inom muna tayo. Wala tayong magagawa. Okay. So, last note, kailangan bantayan natin ito. Anyway, may mga nagbabantay naman dyan. Nandyan naman yung congressman na nagre-represent ng labor sector. Sino ba yun? Basta nandyan at nakikita naman natin aktibo. Okay? So itong 6,500 silid-aralan na maipapatayo kung saan ito ay nakasama dahil nakasama ito sa 2026 national budget. Ayan, napakaganda ito. Di ba? Pero sana hindi ito plano lang. Di ba? Again, thought without action is impotence. Walang silbi ang plano yan. No? Importante ang execution. Kaya, baka naman propaganda na naman ito na hindi naman maisasagawa. Di ba? Kasi idadahilan na naman nila yung budget. Ang dami-daming budget. Di ba? Sana yung mga napapabalita dyan ng malita, dalhin na lahat dito. Kasi kailangan, actually, hindi lang naman silid-aralan ang kailangan dyan eh. Di ba? Yung kuryente, yung mga facilities and amenities dyan sa loob ng school. Di ba? Yung mga equipment na kailangan gamitin para sa pag-aral ng mga estudyante at para sa mga nagtuturo. Diba? Lahat kaya ng teachers sa ating bansa ay may kanya-kanyang laptop. Mga teachers. Diba? Shout out, mga teachers. Meron ba kayong kanya-kanyang laptop ngayon sa pampublikong paaralan na pinag-uusapan natin Sound off. Diba? Magsalita naman kayo. No, yun yung nabudgetan dito eh. Sigurado ako kasama yan sa budget na nakapaloob para sa DepEd. Pero again, kung hanggang papel lang, wala. Di ba? So, sana mangyari kasi speaking of education, siyempre, the real investment of this government, di ba? Including you and I, kasi may kanya-kanya naman tayong pamilya, is yung ating mga anak na nag-aaral, mga kabataan. Di ba? At siyempre sa susunod na henerasyon. Okay? So dito na tayo sa libreng sakay. No? Again, ang libreng sakay, malaking tulong yan sa mga commuter, but this is only a short-term solution. Hindi ito talaga ang tunay na kailangan natin. Bagamat pag nandyan na, siyempre, kailangan natin, pero pabalik-balik ito.
Ang kailangan natin is yung long-term solusyon para makaiwas na tayo sa ganito na problema. Although, siyempre, expected naman yan. Di ba? Yung South Korea nga nababaha eh. Kaya mahalaga din yung response natin eh. Yung action natin, di ba? Pero, again, mas maganda na talaga na itong libreng sakay. Siyempre, kung magka-libreng sakay man, at least 2 bus na lang kailangan. Hindi yung 10 bus. Ibig sabihin, mas kukunti or mas manageable yung epekto ng baha, di ba, sa ating bansa. Yun sana. Hindi yung mas masahol, kada na lang paglipas ng taon, lalong nagiging mas masahol ang epekto ng baha. No? That is unacceptable. Kagaya yung utang natin sa Pilipinas. No? Kaya ako, wala na akong tiwala sa mga economic managers natin. Kasi dapat ang utang binababayad, hindi yan pinapalubo. Di ba? Kaya kung lulubo ang utang ng bansang Pilipinas, hindi maayos na manager, di ba, ang ating Pangulo. Paninindigan ko yung sinabi ko. Kasi siyempre ang nagmamanis, parang kumpanya yan kasi, parang corporate. Di ba? Pag nagpatakbo ka ng isang kumpanya, ay, you must see to it na kumita ang kumpanya. Di ba? You must see to it na walang utang. Di ba? Pero itong nangyayari sa gobyerno, habang, di ba? Lumalaki yung utang natin. Magkano na ba ang utang ng bawat, di ba? Umaabot na sa 150,000 ang bawat Pinoy. 100 million tayo eh. Di ba? Anyway, bahala na ang gobyerno dyan. Okay, dito na tayo sa Indonesia. Kung saan may nangyaring lindol at libo-libo din na residente ang apektado. Again, i-relate na lang natin dito sa Pilipinas. No, ang lindol, hindi natin mahulaan yan na darating. Kaya babalik tayo doon sa binanggit natin sa baha na kailangan meron tayong paghahanda, di ba? Meron tayong immediate, di ba? And comprehensive response pag nangyari ang lindol. When we say comprehensive, kasama na yan, ayuda, health, lahat, and so on and so forth. Yung pagbabangon ng mga nasira, di ba? Kasama na dyan. Kaya nga sinabi natin comprehensive. So, yun lang naman ang natin dito. Kasi ang lindol, hindi natin yan. Mahirap agapan yan. Basta dumarating na lang. Kaya, paghahanda ang kailangan dyan. Okay, dumako naman tayo mga kababayan doon sa walang katapusan o hindi pa naaapula na krisis sa Europe dahil sa wildfire. So, dahil palala ng palala, nagiging babala na ang wildfire na to worldwide. Di ba? Kasi, ikta-iktarya na nakabundukan yung nasusunog eh. Di ba? So, ang dami na, ang dami ng nasirang kabuhayan dito. Ang dami ng nasirang infrastruktura. Sira na ang ekonomiya. Sigurado yan, yung mga nasunugang lugar. Bagsak na sila ng ekonomiya. Di ba? Kailan sila makaka-recover? Pero sa ngayon, siyempre, ang ipinapanalangin natin is yung maayos at mahusay na response operation ng mga gobyerno dyan o ng mga bansa na apektado para sila ay makarecover. No, again, climate-related disasters ito na maaring maramdaman, di ba, ng Pilipinas din o saan mang bansa. Kaya, speaking of this problem, this crisis, siyempre paghahanda at laging nandyan yung usaping pangkalikasan. Hindi natin dapat isuko
ang pangangalaga ng ating kalikasan. No? Yan ang ating tandaan, mga kababayan. Ganun din, no, dito naman sa South Korea, kung saan may baha at meron na ring landslide. This is the first time na makaano ako ng news na nagkaroon ng landslide sa South Korea. Kayo mga kababayan, may mga narinig na ba kayo? So, epekto rin ito ng presumably, this is also an effect of climate change. So, kasi Korean government, is very rich. Economy, security, and so on and so forth. Diba? Ano sila? Capable nation sila, pero tingnan mo, may namatay din. Diba? Dahil sa landslide. So, ito, warning ito sa bawat isa sa atin, kagaya ng sinabi ko kanina, di ba? Lalong-lalo na dito sa Pilipinas, there are so many vulnerable areas in our country as far as flooding and landslide is concerned. Di ba? Kailan lang, di ba, yung landslide sa Baguio? Di ba? Maraming namatay. Di ba? So, kaya kailangan tayo ay laging ingat. Kailangan tratuin natin ito na seryoso na usapin. No? Definitely, hindi lang naman tayo, dapat ang gobyerno din. Okay? Dito naman tayo sa Russian-Ukraine War. Yan. Alam nyo, nasabi ko na naman ito sa mga nakaraan kasi laging lumalabas ito sa ating balita. Hindi lang naman ang mga sundalo, mga pamilya ng sundalo, gobyerno ang apektado dito. Di ba? Lalo itong drone attack. Ano na ito advance na ito na pamamaraan ng labanan. Itong paggamit ng drone na magdadala ng mga bomba. Di ba? So maraming mapipinsala dito. Di ba? Kawawa dito yung mga ordinaryong sibilyan. Kaya, again, tayo ay mananalangin. Yun lang naman yung pwede nating na matigil na dapat ang labanan. Kasi sa patuloy na labanan, walang nananalo. Di ba? Maliban sa dumadanak ang dugo, sira ang ekonomiya, sira ang kabuhayan ng bawat isa. Kasi hindi naman pwedeng may labanan na hindi maantala ang operasyon ng paliparan. Yung negosyo, yung ekonomiya, supply chain. Hindi naman pwede. Once na naroon ng digmaan, apektado lahat yan. Kaya, manalangin tayo na matitigil na ang digmaan. Kasi walang nananalo dyan. Okay, dito na tayo sa huling balita na naibalita natin. Itong Under-20 Women's World Cup. Ayan. Contingent ng bansang New Zealand. Diba? Sa football. Ayan. So, again, nabanggit ko, sikat kasi ang football sa Western countries. Kaya, so handa na yung yung bansang New Zealand, indikasyon na rin siguro na yung problema diyan sa kwan kasi may napipintong crisis din sa FIFA, hopefully maayos din, no? Ang relasyon nito sa Pilipinas, sana hindi lang naman ito usapin football, di ba? Sana ganun din ang diskarte ng Pilipinas. Meron talaga silang National Development Program para sa mga atleta natin. Di ba? Hindi lang yung pag nandyan na, saka sila mamili ng mga player na gagawing contingent. Hindi mo madadevelop yung personality yun. Yung sa basketball, yes, pero paano yung disiplina? Paano yung determinasyon? Di ba? Kaya kailangan talaga sana noon ang gobyerno natin ng National Development Program para sa lahat ng sports. Hindi yung pagdating ng pili na lang dito pag nandyan na yung labanan.
So sana itong balitang ito na paghahanda ng nasabing bansa, magiging inspirasyon sana ito ng Pilipinas. Di ba, ng ating bansa na patuloy na suportahan ng ating mga atleta, mamuhunan dapat sila. Yun nga yung sinasabi ko na youth development program dapat ang isagawa. Kasi siyempre, paano tayo magkakampyon? Paano natin ipopromote ang ating bansa? Di ba, yung itataas ang ating reputation kung sa sportsman lang. Di ba? Di bali man sana sa kwan na ibang larangan, pero sana naman sa sports. Kasi kahit paano, itong sports, kahit mahirap ka na bansa, at least may capability ka na i-training yung tao. Unlike yung mga ibang sports. Di ba? So, anyway, yun lang naman ang ating komento tungkol sa balitang ito. Alright, mga kababayan. So, meron na tayong nakalipas na 1 oras at 9 na minuto dito pa rin sa ating programa. Again, pasensya na kayo dahil talagang nasa adjustment period tayo. It is very hard for me na magsalita ng buo, di ba, diretso na 1 oras. Kasi ang broadcasting, iba ito sa pagtuturo. No? Matagal tayo as lecturer, matagal tayo as trainer. Yun yung nagiging kasi natin dito, pundasyon natin, kaya hindi na tayo natatakos na mag-broadcast. Kaso nga lang kasi pag lecturer ka, marami kang na-involve. Unlike dito na ang audience mo dito tahimik, di ba? Nanonood lang sa'yo. So, kagaya yung teaching, yung lecturing, yung training, na na-involve mo sila. Kagaya sa pagsasalita, di ba? Pipili kang hindi magsalita doon Kasi sila yung pasasalitaan mo, di ba? Diskarte lang. No? Unlike dito, na maobliga ka. Anyway, siguro makakapag-adjust din tayo. No? Titibay din yung ating pananalita, mai-improve din. Di ba? Okay, so alright, mga kababayan. Iyon ang kabuuan ng ating program ngayong araw. At pansamantala, ang inyong lingkod ay magpapaalam sa ere. Hanggang sa muli, ito po si Fred Lakay Siasat. Laging tandaan na iwasan ang fake news, huwag magpalilang at ugaliing magsiyasat. Salud! Salamat sa Diyos!